Ano mga dilawan, nauubusan na ba kayo ng pangsita? My goodness. Pati pader na mga paaralan pinagtitripan nyo na. wala na kayong wala na kayong pangsita talaga eh, no? O lahat na lang talaga ng gawin ng administrasyong Marcos Duterte eh pupunahin nyo. Ayan mga kutsero, pag-uusapan natin ngayon itong act- well, pag-usapan natin itong maya-mayang konti lang, no? Itong tungkol sa pader ng mga paaralan natin dahil sa order ni VP Sara Duterte. Pero bago natin gawin yan, mag-shoutout mo tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede po ay magpadala ng inyong mga remittances dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Ayan, pagka-download nyo po ng app na yan, ay gawa po kayo ng account and then pwede na po ay magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas nang wala pong remittance fees, mga kutsero. Legit po yan. Wala hong remittance fees yan, mga kutsero. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett, ayan, one word yan guys, by the way. Asan na yun? One word yan Coach Jarrett. Ay makakuha pa kayong karagdagan na $20 para pampadala sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya gamitin na po sa Sendwave for all of your remittance needs. Ayan. So ito na nga mga kutsero ang ganap. Ito na nga, ano nangyari? Apparently, itong mga dilawang pink CPP, hindi pa sila nauubusan na siguro ng pangsita. Itong dalawang pink CPP. Kasi mga kutsero, ngayon, nagulat ako hindi ko in-expect na tatagal ng ganitong katagal ang usapin tungkol dito sa mga pader, sa mga paaralan ng ating Department of Education. Puntahan natin yung balita. Actually, kahapon itong balita. Pero babalikan natin for the sake of discussion. Kasi mga kutsero, nakakagulat na nakakatawa eh. Sa totoo lang. So, ito yung balita kahapon. Yan. Ano pong sinabi? Sabi po ng One News, sabi po ni VP Sara, okay? It's final. Leave classroom walls bare. Wala raw ipopost, walang ipapaskill sa mga pader ng mga paaralan for school year 2023-2024. So mga kutsero, matagal na tong balita na to. Actually, last week pa to. So, nung una tong pumutok, napag-usapan namin ng misis ko, nasa isip ko, baka wala yan, lilipas lang yan, walang ano yan. Hindi masyadong gagawa ng ingay yan. Hanggang nagulat ako, hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin pala to. Okay, ano ang punot dulo nito? Puntahan natin yung Department Order. DepEd Order ng Department Order ng Department of Education. Ayan, tungkol sa 2023 Brigada Eskwela. Ayan, Brigada Eskwela Implementing Guidelines. Okay, kung bababa po tayo dito sa medyo bababa pang konti. Meron pong inutos si VP Sara. Ito po yung kanyang utos. Ayan. Siyempre, siya yung Secretary of Education. Natural, pagdating sa pagpapatakbo ng mga paaralan sa Pilipinas, public schools specifically, siya yung punong abala dyan. So ito po yung sinabi niya sa utos, no? Maintenance of clean schools, pagpapanatili ng malinis na mga paaralan. Schools shall ensure that school grounds, classrooms, and all its walls and other school facilities are clean and free from unnecessary artwork, decorations, tarpaulin, and posters at all times. At all times. Walang unnecessary artwork, decorations, at tarpaulin na ilalagay, ipapaskill diyan po sa mga pader-pader ng ating mga paaralan. Oversized signages with commercial advertisements, words of sponsorships, and or endorsements or announcements of any kind or nature shall be taken down in compliance with Department Order 37, Series of 2010, etc. etc. Mahaba eh. Ito pa pala, ayan sa ilalim. Classroom walls shall remain bare and devoid of posters, decorations, and other posted materials.
Classrooms should not be used to stockpile materials and should be clear of other unused items or items for disposal. Ayan. So, ito po yung ginawa ng issue. Ito po yung ginawa ng issue. Panoorin natin yung balita tungkol dito. Okay, ito na yung balita. Bawal nang magdikit ng mga posters sa mga classroom. Mismong si Vice President Education Secretary Sara Duterte ang nagbaklas niyan sa ilang eskwelahan. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mismong picture na nakapaskil sa classroom sa isang paaralan sa Davao del Sur ang binaklas ni Vice President at Deputy Secretary Sara Duterte. Kasabay yan ng Brigada Eskwela kahapon. Tinanggal din niya iba pa mga nakadikit na learning materials. Nagpaalala si VP Sara sa mga guro tungkol sa DepEd Order No. 21 o ang Brigada Eskwela Implementing Guidelines na dapat tiyaking malinis at walang mga dekorasyon, tarpaulin o mga posters ang mga silid-aralan. Dapat yung mga classrooms natin are free from clutter. So alisin yung mga decoration, nakadikit, kung ano yung mga nakasulat, lahat yon dapat malinis ang ating classrooms so that ang attention ng ating mga estudyante ay nandoon sa teacher, sa harap, or doon sa libro, or sa ginagawa nila. Bawal na rin ang mga donation drive ngayong Brigada Eskwela, gaya ng ginawang piso para sa Brigada Drive sa Mangintebeng Elementary School sa Pangasinan, kung saan humihingi ng mga donasyon ng mga guro. Magandang layunin, pero labag ito sa DepEd Memorandum No. 47 of 2022. Sa ilalim nito, ipinagbabawal ang panghihingi ng tulong ng mga guro, pwera na lang kung ang tulong ay galing mismo sa DepEd. Hindi po pinapayagan ang pagsusolicit ng teachers. Kumbaga, school po ang maghahanap ng mga partners niya para maging katuwang po para sa Brigada Eskwela kung ano po ang mga pangangailangan sa school. Depensa naman ng mga guro, ang donation drive ang isa sa mga nakikita nilang paraan para ayusin ang mga sirang classroom. Hindi naman lahat ng teachers ay may kaya. Kaya nga sila nag-apply sa public school para medyo malaki-laki. Yun nga lang, dahil nga din sa expenses ngayon, mas tumataas. Hindi po tumataas ang mga bilihin, hindi nga lang po tumataas ang sahod ng teachers. Real talk po yan. Sorry ma'am, Teacher Vinoya, MA Ed Teacher 3 ng Mangintebes Elementary School. Ma'am, mawalang galang na po, Teacher Maris. Kung ang layunin nyo po ayusin ang ang classroom, meaning maintenance nito, siguruhin na siguruhin na tumatakbo yung mga bagay-bagay siguro o bagong pintura o what have you. Ma'am, hindi nyo hindi nyo responsibilidad yan. Responsibilidad ho yan ng inyong superintendent. So, kung hindi po nagagawa yan sa inyong elementary school, baka ang kailangan po nating balikan ay si principal or si superintendent. Kasi siya po, maintenance po ng school yan eh. Dapat po, ito po, note lang po sa mga guro natin nandito. Alam naman po natin na you all mean well. Alam naman natin na gusto niyo lang po na maging maganda ang karanasan ng mga batang papasok sa inyong mga classroom. Nakikita ho natin yan, nare-recognize ho natin yan. Bilang magulang, na-appreciate ko yung ganong effort na galing sa mga guro. Pero kapag ito pong, kapag yung effort po na ito, it includes you spending your own money, your hard-earned money, by the way, para lang pagpagandahin ng mga classrooms, ma'am, mukhang hindi na po natin na obligasyon yun. Ipasa po natin yan sa ating superintendent. Kaya kapag hindi po nila ginagawa yung trabaho nila, baka po dapat ipaalam na po natin yan sa Department of Education. Sa main office, sa headquarters ng DepEd para magkaroon ng kaukulang action dyan. Kasi mga kotsero, unfair po talaga sa mga teacher. Naiintindihan ko yung sinasabi ni teacher dito. Pakinggan din natin si Teacher Maris. Ayan. May kaya. Kaya nga sila nag-apply sa public school para medyo malaki-laki. Yun nga lang, dahil nga din sa expenses ngayon, mas tumataas. Hindi po tumataas ang mga bilihin, hindi nga lang po tumataas ang sahod ng teachers. Yun.
Parang ano parang ang lumalabas parang naoobliga yung mga guro natin na pagandahin yung mga classrooms po. Hindi po kasama sa job description 'yan. Depensa naman ng mga guro, ang donation drive ang isa sa mga nakikita nilang paraan para ayusin ang mga sirang classroom. Ayun, para do ayusin ang mga sirang classroom Hindi niyo po responsibilidad 'yan ha. Alam ko po na gusto niyo lang maging maganda ang karanasan ng mga batang papasok sa mga paaralan, pero hindi niyo trabaho 'yan. Hindi niyo ulitin ko po talaga 'yan. Hindi niyo ho 'yan responsibilidad. Responsibilidad po 'yan ng inyong principal or ng superintendent diyan sa inyong lugar. Hindi naman lahat ng teachers ay may kaya. Kaya nga sila nag-apply sa public school para medyo malaki-laki. Yun nga lang, dahil nga din sa expenses ngayon, mas tumataas. Hindi po tumataas ang mga bilihin, hindi nga lang po tumataas ang sahod ng teachers. Real talk po yan. Para nauobliga sila. Wala pang pahayag ang DepEd Region 1 kung ipapatawag ang mga guro ng Mangintebeng Elementary School. Apela ng DepEd sa mga public school sa kagawaran lumapit para sa anumang pangangailangan ng kanilang paaralan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Tama ho yun, yung sinabi ng DepEd, sa kanila lumapit. Sa kanila po lumapit sa kahit anong pangangailangan ng inyong mga paaralan. Yun lang po talaga yung tama. Huwag niyo obligahin ang mga sarili niyo, mga mahal nating guro. Naku, huwag niyo obligahin ang mga sarili niyo. Kayo po mahihirapan. Diyos ko. Kayo po mahihirapan. Huwag kong ganun. Okay. Ngayon, dahil nga dito sa rule, sa bagong order na to na inilabas ng ating Department of Education, under the leadership of VP Sara Duterte, nagrereklamo ngayon ang mga dilawamping CPP. Nagwawala. Gustong manakit. Ito, for example, ito, Engineer Matthew daw. Yan. Ito, sabi. Sa Twitter to X, formerly known as Twitter. Seriously, Sara Duterte? Seriously? Social si Kuya. Inaanok-anong classroom decorations like wala ka na bang maisip na ibang bagay? Like wala ka nang maisip? Ang daming batang walang access sa edukasyon. Bakit hindi yun ang pagtuunan mo ng pansin instead of ordering something na wala namang katuturan? Hindi, may katuturan yan. Mamaya pag-usapan natin. Galit na galit siya, gusto mo na ito. Hindi to porket feel mo lang na di siya maganda, ipapatanggal mo na. Engineer ba talaga to? You need facts and studies to support your ideals. Ideals? Hindi ba pwedeng ideas? Ang laki ng hinihingi mong confidential funds, so dapat ipakita mo kung saan mo siya ginagamit, hindi yung ganito. Bobo confidential funds nga Pumasa ba? Anyway. Teachers put effort in creating their own classroom as interactive to their students as much as possible, and you're ruining that just because feel mo lang or trip mo lang. Gen Z si Kuya. Oy! Gamit-gamit din ng utak pag may time. Mga bobo! Mga bobo! Mas gusto ko daw kay Barry Gutierrez. Kay Barry Gu! Sabi niya, so ang sagot pala sa ating krisis sa edukasyon ay gawing mukhang loob ng kulungan ang classroom ng ating mga anak. Ang galing lang. What? Nagpapatawa yarn? Nagpapatawa yarn? Sino ba may sabi sa inyo na ito yung sagot sa krisis ng edukasyon sa Pilipinas? Sa tinagal-tagal ng panahon, maski nung nakaupo si Panot Aquino nyo, hindi nyo nasagot yung krisis ng edukasyon sa Pilipinas. Tapos ngayon, ipapasa nyo kay VP Sara yung pag-solve niyan. Iba rin! Anyway. Iba rin, Barry! Anyway. Gawing mukhang loob ng kulungan daw. So pag tinanggal mo 'yan mga yung mga like eto, ayan. Yung mga 'yan. Mukhang kulungan na. Eto, sabihin natin 'yan. Pag tinanggal mo 'yan, hindi mo naman gamit yung blackboard
Hindi mo na magamit yung blackboard. Barry Gutierrez. Imbis na may nagagamit mo yung blackboard para sulatan ng mga bata o para pagdikitan ng mga visual aids, anong nakikita ng mga bata dyan? Welcome back to school, grade 1 wisdom. O anong nai-contribute niyan sa learning ng mga bata? Ano? Ano ang nai-contribute nitong poster na to sa pag-aaral ng mga bata? After 1 month, yung dikit ng mga ano na yan, matatanggal yan. After 1 month. Matatanggal yan. Tapos, sasabit-sabit na lang na ganyan yan. Yung mga bulaklak-bulaklak dyan, mga 1 month, 2 months lang maganda yan. After nun, wala na. Basura na rin yan. O tapos, anong gagawin? Hayaan lang na nandyan yan. Panoorin natin itong isang balita galing kay Ted Pailon. Panoorin natin to. Hindi po naman dinitalye ng Education Department ang kautusan ni DepEd Secretary at VP Sara Duterte na alisin ang lahat ng dekorasyon sa mga classrooms. Sa panayam po ng programang ito, sinabi po ni Alliance of Concerned Teachers Chairperson Vladimir Cueta na sumulat sila sa ahensya para nga linawin ang kautusan. Giit ni Cueta, pinag-isipan ang mga visual aids sa mga classrooms. Ito raw po'y mahalaga din na maging kaaya-aya ang itsura ng mga silid para nga ganahang mag-aral ang mga estudyante. Nakakalungkot, no? Dahil sa tingin namin ito ay isang malaking bagay na nakakatulong sa hanay namin mga guro bilang bahagi at methods ng aming mga mag-aaral. Hindi po naman direktang sinagot ni Education Undersecretary at DepEd Spokesperson Michael Powa ang katanungan kung mula kinder hanggang high school ba ang sakop ng kautusan. Pero kanyang niliwanag na hindi pinagbabawalan ang mga teachers na magpa-skill ng mga visual aids sa oras ng lecture o klase. Basta tatanggalin daw ito pagkatapos ng klase. We do not disagree na importante rin naman ang visual aids. Pero yan naman po ay pwedeng dalhin ng teacher, pwede nilang ipa-skill while class is ongoing. It's not completely banned. No, it's not banned, Okay. but we just don't want it there the entire time because it distracts them naman from other classes. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Okay. Ito yung sabi ng ACT teachers. ACT to DepEd. Remove extra tasks instead of visual aids. Saan ba nagagaling ang assignment ng mga teachers? Hindi ba sa mga principal nila at superintendent? Hindi naman nanggagaling sa headquarters yan. Hindi naman nanggagaling sa main office yan yung mga task nila, yung tasking. At di ba kaya nga ni-revise ang ating curriculum para bawasan ang subjects? Kasi yung ginawa ni Armin Luistro, sobrang daming subjects. Hindi pa nga naayos na Armin Luistro yung K-12 Kulang. Diba? Kaya kami problema sa K-12 ngayon Pero ito yung sabi ng ng ACT teachers kay sa DepEd. Hindi to si hindi si Franz Castro to ngayon, di ba naman Ruby Bernardo. Sabi, it is clear to our teachers that the materials posted in our classrooms, especially in the elementary and primary years, are beneficial for our visual learners. Okay, visual learning naman. Kasi marami kasing klase ng marami kasing pamamaraan ng pagtuturo. Depende yan sa kung paano natututo ang mga bata. May visual, auditory, they call it oral, A-U-R-A-L, auditory. Visual, auditory, ano pang apat yan I forgot the other two. A verbal, ayan. Tapos meron pang isa, yung sa movements, ayan, or practice. But anyway, so yun tong mga posters ay nakakatulong para sa matuto yung mga bata sa pagiging visual o dun sa mga visual learners para matuto sila agad. Yun ang sinasabi. Okay. Wait, bago tayo mag-comment. But for Bernardo, if there's anything that should be removed, it is not the decorations hanging in our classrooms, but the amount of work
given to our teachers who are not adequately compensated. Okay. So anong issue mo, Bernardo? Anong totoong issue mo? Yung dami ng trabaho na ginagawa ng mga guro o yung sahod ng mga guro natin? Isa-isa lang. Kasi alam nyo, ang problema din sa mga aktivistang to, mga kochero, kapag nagreklamo sila, salasalabat, kapag merong isang isyong pinag-uusapan at na hindi na nagugustuhan kung yung direksyon nun, natatalo sila sa argumento, dadali nila sa ibang topic. O tulad nito, ang issue is yung bare walls. O, kung paano natututo daw yung mga bata doon sa mga nakikita nila. Tapos dadali nila sa issue ng pasahod ng mga guro, tapos dadalhin sa issue ng trabaho ng mga guro. Napakalayo yung topic niyan, boy. Ay, girl pala. Napakalayo yung topic niyan, girl. Sabi ni Ruby Bernardo. Stay on topic, te. Game. Dito ngayon tayo sa topic. Okay. Nakakatulong ba ang mga poster na yan? Oo naman, nakakatulong yan. As visual aids sa isang subject. Hindi mo kailangan yan nandyan the whole time. Hindi mo kailangan nandyan yan maghapon. Si teacher, meron ho siyang mga visual aids na pwede niyang dalhin. Nasa order din yon. Sinabi rin naman kanina ni Yusek Powa na pwedeng magdala ang mga teachers ng visual aids. Pero pagkatapos ng klase niya, tatanggalin niya yon. Ibabalik niya sa teacher's lounge kung nasaan man sila. Doon ang tago nun. Bakit? Para walang kalat sa loob ng classroom. Mapanatili ang kalinisan sa loob. Wait lang. So marami yung nagsasabi na karamihan ng mga nag-iisip na kontra kay VP Sara dito, tulad nitong Engineer Matthew, itong ACT teachers, na ang laki daw kasi ng tulong ng nagagawa ng mga display, ng mga gantong display daw sa learning ng mga bata. Tingnan natin kung totoo yan. Naghanap ako ng mga iba't ibang pag-aaral tungkol sa kung gaano ka-epektibo nakakatulong ang mga dekorasyon sa mga classroom sa mga mag-aaral. Ito yung isa, May 2014. Heavily decorated classrooms disrupt attention and learning in young children. Yung sobra-sobrang dekorasyon daw ay hindi nakakatulong sa pag-aaral ng mga bata. At isto, study, Paano? Diba? Paano matututo ang bata dyan? Dito lang naman siya uupo at titingin siya kay teacher. Sino ang nagsabi niyan? Association for Psychological Science. Yan po ay pinublish sa isang journal, sa isang research journal. Anong sinabi? Yung mga researchers, ang sinabi nila, they found that children in highly decorated classrooms were more distracted, spent more time off task, and demonstrated smaller learning gains than when the decorations were removed. Isa pa lang yan Isa pa lang yan sa mga research na nakita ko. Ito, pangalawa. The impact of classroom design on pupils, learning, final results, a holistic multi-level analysis. If I fast forward na natin to, hanapin na natin yung decor. Ano po ang sinasabi? Ayan. Ayon sa resulta ng kanilang pag-aaral, level of stimulation, complexity, room diversity, and display diversity. Ito na, sa mga display to, decorations. Learning scores were higher in sparse classrooms than in decorated classrooms. Mas mataas daw ang mga score ng mga estudyante na nag-aral sa mga classroom na kukunti lang ang design kumpara doon sa maraming dekorasyon. Research to. Pag-aaral to. Only when the room has an intermediate level of stimulation does it have a positive effect on pupils' learning progress. Ibig sabihin, sa mga classroom lang daw
na merong mga dekorasyon na hindi masyadong nakaka-distract sa mga bata. Doon lang daw nagkakaroon ng learning progress ang mga estudyante. So paano yan? Dalawang research yan, guys. Dalawang research yan, ACT Teachers. Dalawang research yan, Barry Gutierrez. O, paano gagawin natin? Mas mahusay pa kayo sa mga nag-research? Sino ngayon pala ang tama? Si VP Sara pala ang tama. Kayo, ano nangyari sa inyo? Hindi kayo tumama. Nganga lang, nganga. Nganga lang kasi ang kayang gawin. Anyway. So, ganun lang yun mga kotsero. Kasi meron ako isang nabasa kanina, ang sinabi niya, dumaan ba sa pag-aaral ito? Pinag-aralan ba to ni VP Sara? Mukhang pinag-aralan naman kasi yung mga research na, actually, i-type mo lang sa Google yan, makikita mo yan. Yung mga research na naipakita dito, nagsabi na mas beneficial o mas maganda sa mga bata ang hindi masyadong decorated na mga na mga lugar, na mga classroom. Yun yung sabi ng research Paano gagawin natin? Sino ngayon ang may pinagbabasihang pag-aaral? Di si VP Sara. Sino ang wala? O di kayo, mga dilawamping CPP. Kayo ang walang pinagbabasihan. So good luck. Good luck, guys. Anyway, hanggang dito na po muna tayo for today. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa Coach Jarrett YouTube channel. At paki-follow na rin po ang ating Facebook page na Coach Jarrett. Huwag niyo rin po kalimutan i-like itong video na to at i-share sa inyong social media accounts para marami po makarinig ng ating pinag-uusapan dito. And God bless all of you, and I'll see all of you in our next Coach Jarrett Live. Right? So bye everyone. See you next time. Bye.